Lang hindi tinamaan itong dalawang o hindi sumabog o naapektuhan itong tila natin dalawang fuel bunkers na sa aking likuran. Kung kaya't hindi ito nagliyab at nagdulot pa ng napakatinding epekto. So, ito, ituro ko yung kaninang binigay ko o nabanggit ko nung nasa stairs tayo. Ganyan, kalakas ng tsunami, pinagpatong-patong, parang pinaglaruan nga ng higante itong mga sasakyan dito. Ito ang unang balita mula sa Japan. Chino Gaston, reporting. Samantala, iba't ibang rescue team sa bansa nakahanda ng tumulong sa mga biktima ng lindol at tsunami sa Japan. Pinagmalaki rin nila mga kagamitan na pawang mga high-tech at naayon sa international standards. Darito ang report ni Marisol Abduraman. Ang live locator na ito, kaya raw makadetect ng buhay na biktima hanggang sa 20 talampakang lalim na guho. Meron siyang force na umihinga, madedetect siya. Kung may buhay pa sa ilalim ng building. Ang thermal imaging scanner na ito naman, nakakadetect din ng buhay sa pamamagitan ng body heat. Ilalang ito sa mga high-tech na gamit na handang dalhin ng Subic Bay Metropolitan Authority Rescue Team kapag nabigyan sila ng go signal na sumama sa mga rescue operations sa Japan. Handang-handa na rin ang Makati Rescue na ipinagmalaki naman ang Vibroscope, isang uri ng kamera na kayang sumuot sa ilalim ng mga pagguho. Meron din siyang mic built-in dito po. So, maririnig natin using by this headphone and mic to communicate them. Ang Vibraphone naman, kayang ma-detect ang lahat ng ingay at galaw sa ilalim. Pag may naririnig siyang kalampag, maririnig mo dito sa ilalim ng lupa. Yung heartbeat, any sounds na boses. May mga nakahanda namang chemical suit ang Pasig Rescue bilang proteksyon sa banta ng radiation. Pagmamalaki ng mga rescue team na ayon sa international standards ang kanilang mga gamit. Maliban sa mga high-tech na gamit, tiyaga at determinasyon daw ang panangga ng mga Pinoy sa kanilang pagsabak sa napakahalagang misyon sa Japan. Hindi kami maghanap ng comfort. Kahit saan, maski sa tuktok ng dike doon, matutulog kami, no questions asked, no problem. 41 nating kababayan ang bubuo sa Philippine contingent na tutulong sa search and rescue operations sa Japan. Sa ngayon, gusignal na lang ng Japanese government ang hinihintay para tumulak sila sa Japan. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Nakahanda na rin ang C-130 cargo plane ng Philippine Air Force na maaaring gamitin sakaling kailanganin ng ilikas ang mga Pilipino sa Japan. Narito ang report ni Salima Refran. We're always around, we're ready to serve our country and people. Ito ang pangako ng AFP sa ating mga kababayan kasunod ng malakas na lindol at tsunami sa Japan. Ayon kay AFP Chief of Staff, Lieutenant General Eduardo Oban Jr., handa ang sandatahang lakas ng Pilipinas na tumulong sakaling kailangan ng ilikas sa mga Pilipino sa Japan. Bukod sa pagpapadala ng rescue team, maaaring tumayong transport ng mga nais umuyong mga Pilipino ang gagamiting C-130 plane papunta doon. We're preparing for repatriation if they're willing to. Otherwise, we can just transfer them to a safer place. Handa po yun, naka-factor in po yun sa ating plans and preparations. Maaaring magsakay ang isang C-130 ng 80 hanggang 100 katao. Bukod dito, pinag-aaralan na rin ng AFP ang pagkakaroon pa ng ibang training sa disaster response, lalo na sa pagharap sa mga lindol. Sa nakalipas kasi mga taon, sa typhoon and flood situations, nakafocus ang disaster response ng AFP. I think we have to develop some more training, particularly in responding to a post-earthquake scenario. For some time, we have been training for disaster response following a flood or typhoon. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Supermoon o ang pag-ikli ng distansya sa pagitan ng buwan at mundo, walang kinalaman sa lindol at tsunami sa Japan ayon sa Pag-asa at Vox. Kaya wala raw dapat ipangamba ang publiko. Narito ang report ni Claire Delfin. Ilang araw lang matapos ang kambal na trahedya ng lindol at tsunami sa Japan, mabilis na kumalat sa internet ang isang kakaibang paliwanag. Ang posibilidad na may kinalaman daw ito sa supermoon. Ito yung kasabay ng full moon ay nagiging mas malapit ang buwan sa mundo. Ayon sa website ng American astrologer na si Richard Knoll, posibleng may epekto raw ang supermoon sa extreme tidal forces sa hangin, dagat at lupa.
Ayon pa sa website, kabilang sa mga posibleng epekto umano nito ang pambihirang pagbabago ng level ng dagat, mga bagyo, lindol at pati pagsabog ng bulkan. Naglabas pa ng babala ang website. Sa March 19, iikli raw muli ang distansya sa pagitan ng buwan at mundo. Kinumpirma ng Pag-asa na mas malapit nga ang buwan sa mundo sa Sabado. Sa halip na supermoon, perigee ang tawag nila rito. Bago pa raw kumalat sa text messages ang supermoon scare at magdulot na naman ng panik sa mga tao. Dapat daw maintindihan ng publiko na base sa science, walang dapat ikabahala o ikatakot sa supermoon. That's a big deal. No reason to panic. Wala pong correlation sa geological events. Paliwanag ng Pag-asa, tulad lang ng normal na full moon ang epekto ng perigee. Isa na dyan ang high tide dahil sa gravitational pull ng buwan, pero hindi naman daw ito matindi, di gaya ng babala ng ilan. Giit naman ng FIVOX, hindi tidal forces ang nag-uudyok sa pagkakaroon ng lindol at tsunami. Masyadong maliit yung tidal forces, meaning yung gravitational pull para mag-trigger talaga ng lindol. It's still the tectonic forces which are contributing to the generation of large events. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Sa ibang balita, Alert Level 2 itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Bahrain bunsod ng lumalalang tensyon. Nagdeklara na rin ng state of emergency ang hari ng Bahrain para supili ng mga anti-government protests. Narito ang report. Sagupaan ng mga rallyista at mga pulis. Sa mga nakalipas na araw, ganito ang tagpo sa Bahrain mula nang sumiklab ang mga protesta noon pang Pebrero. Ang Shiite Muslims na malaking bahagi ng populasyon ng Bahrain gustong matapos ang pamumuno ng Al Khalifa Royal Family at Sunni Muslims na siyang may hawak ng gobyerno. Para mapahupa ang tensyon, dumating sa Manama ang mga sundalong dineploy ng Saudi Arabia sa hiling ng Bahraini government. Isinailalim ng hari ng Bahrain sa state of emergency ang buong bansa sa loob ng 3 buwan. Ang flight attendant na si Leslie Javier nakatira malapit sa Pearl Roundabout sa Manama na sentro ng mga protesta roon. Natatakot daw siya na lalong lumala ang tensyon doon. Nakausap ko yung manager, kakausapin niya kami kung kailangan nila kaming ilipat ng bahay. Sinabi niya sa amin na mag-empake ng mga basic needs namin just in case. Kasi hindi namin masabi ko, actually, hindi magkasundo yung mga tao dito yung mga nagra-rally. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Bahrain, itinaas na ng Department of Foreign Affairs ang alerto roon sa Alert Level 2. Thus, we are therefore urging some 31,000 Filipinos in Bahrain to restrict their movements to only those which are absolutely essential and also to voluntarily depart the country. Wala pang voluntary repatriation kaya ang mga Pilipinong gustong bumalik galing Bahrain pwede raw umuwi pero sarili nilang gastos. Pero ayon kay Queenie, isang restaurant manager sa Manama, wala pa raw balak lumikas ang ilang Pilipino roon. Kasi siyempre narito din yung trabaho nila Yung lives, hindi lang word basta yung lives talaga nila, they've established na dito. Kaya sa mga mananatili sa Bahrain, payo ng DFA. Remain calm. Actively monitor ongoing developments. Keep communications lines open with the embassy and with designated community coordinators. Keep your cell phone open. Make sure that important documents such as passports and driver's licenses are readily available. Para sa unang balita, Grace de la Peña reporting. Pasok sa qualifying round ng AFC Challenge Cup ang Philippine Ascals. Yan ay kahit pa natalo sila sa laban sa Mongolia kahapon. Narito ang report ni Chino Trinidad. Sa tindi ng labig dito sa Mongolia, hamon para sa ating national men's football team na Ascals na makipagsabayan sa Blue Wolves. Sa katunayan, ang midfielder na si James Young Husband lang ang tanging naka-goal para sa Pilipinas sa 3 minuto ng laban. Sa pagtatapos ng laro, 1-2 ang score, pabor sa Mongolia. Sa kabutihang palad, magandang ipinakita natin sa unang laban sa Bacolod. Kaya naman kapag pinagsama ang score sa dalawang laban, 3-2 ang aggregate score kung saan lamang pa rin ang Pilipinas. Ang resulta,
Pilipinas ang pasok sa qualifying round ng Asian Football Confederation Challenge Cup. Sunod na hamon para sa koponan ngayon ang bansang Myanmar, Bangladesh at Palestine. Sila ang makakaharap ng ASCAL sa isang round-robin group stage simula sa Marso 21 sa bansang Myanmar, kung saan ang top 2 teams ay papasok sa AFC Challenge Cup para sa 2012. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting.